Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Katatapos lamang ng 4 na araw ng confirmation of charges hearing ng ICC or International Criminal Court laban kay FPRRD at mukhang mahihirapan si Attorney Kaufman, ang abogado ni FPRRD, na malusutan ang kasong crime against humanity na isinampa kay dating Pangulong Duterte. Binigyan ng pagkakataon ang panig ng mga biktima ng war on drugs at panig ni FPRRD na magpresenta ng kanilang mga panig at dito magde-decide ang hukom kung itutuloy ang formal na pagdinig sa kaso na isinampa. Puro denial ang sagot ni Kaufman sa mga kaso ng pagliligpit sa mga biktima ng war on drugs. Hindi umano iniutos ng dating Pangulo na gawin ang masama sa mga biktima kundi puro isolated at random case lang umano ang naganap na in-overhyped umano ng media. Ngayong araw naman ay nasa Justice Committee na ng Kamara ang impeachment ni VP Sara Duterte at dito bubusisiin ng Justice Committee sa pamamagitan ng Committee Chair Representative Attorney Jean Calvistro ang probability at authenticity na maisinampang reklamo na napapaloob sa articles of impeachment. 4 na sunod-sunod ng mga impeachment ang isinampa ng iba't ibang grupo kabilang na ang Magdalo, Akbayan, Bayan Muna, Kabataan Party List, ML Party List at iba pa laban sa Vice Presidente. Pagkatapos saka dadalhin sa plenaryo upang doon pagbubutuhan ng ating mga mambabatas. Nangangailangan ng 105 na boto o 1/3 na boto mula sa ating mga mambabatas sa kadadalhin sa Speaker of the House upang masilyuhan at ang House Secretary ang magpapasa sa Senado na magsisilbing impeachment court. Doon sa pagdinig ay malalantad ang lahat ng kayamanan ng mga Duterte, mabubuksan ang kanyang mga bank accounts at malalaman ng taong bayan kung sino si Mary Grace Piatos, ang controversial na pumirma at nakatanggap ng confidential funds ng Vice Presidente nung ito DepEd Secretary pa lamang. Kung kaya ngayon ay natataranta na si VP Sara sa maaaring kahantungan niya. Sakaling makukonvict siya via 16 votes mula sa mga senators bilang impeachment judges, ay matatanggal siya sa pwesto. Madidisqualify na makakatakbo sa kahit anong elected position sa government at posibleng makukulong pa. Kung kaya ay gumagawa na ngayon ng paraan ang kampo nila para guluhin o i-destabilize ang mga nangyayaring impeachment sa pamamagitan ng paninira sa imahe ng mga senador, congressman, ombudsman na kabilang na ang mga nangangasiwa sa impeachment. Scripted o mano at lousy ayon kay PCO Attorney Claire Castro ang ipinalabas na 18 ex-Marines na nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa mga bahay ni na PBBM, senators kabilang na sina Senator Soto at Lacson at maraming mga kongresista mula sa budget ng bansa. Paka na umano ito ni na Attorney Levy Baligod at Mike Defensor kasama ang iba pa. Samantala, doble dagok naman ang kinakaharap ngayon ni Senator Rodante Marcoleta na dudurog sa kanya. Pagkatapos siya'y ireklamo ng grupong Bayan kontra Daya si BIR or Bureau of Internal Revenue ng violation sa Internal Revenue Code. Hinggil sa 150 million na natanggap nito noong election campaign na hindi niya dineclare sa COMELEC. Maliban pa dito ay nahaharap din siya sa kaso sa COMELEC hinggil sa violation of election code dahil sa paglilihim nito na ideklara ang lahat ng kanyang natanggap noong election campaign kung saan mismo inamin niya ito sa national television. Si Marcoleta, mga kabunyog mga kababayan, mayroon na namang bagong problema. Talagang hindi nawawala ng problema itong si Marcoleta. Kakambal na yata ni Marcoleta ang mga issue at problema eh. Sa bagay, kagagawan niya rin naman yan eh. Kagagawan niya rin naman yan. Ano ang bago ngayon? Kaugnay pa rin ito doon sa illegal campaign contributions or donations kay Marcoleta. Maaalala natin na si Marcoleta ay umamin sa isang programa sa TV. Sa isang programa sa TV na kung saan nag-ano siya doon, nag-guest siya. Inamin niya na yung gastos ng elections ng May 2025, ang nakadeclare niyang gastos ay malaki. Ang 150 million, mahigit yun. Kaya lang, ang donations niya, zero. Ang donations niya, zero. Ngayon, ang tanong sa kanya, paano ka nakagastos ng 150 million tapos ang donations mo, zero? Tapos ang salin mo, statement of assets, liabilities, and net worth, mga 50 million plus lang. O ngayon, ang sagot ni Marcoleta dyan, mayroon naman daw siyang donations na natanggap. Marami.
Kaya lang hindi niya na dineclare kasi nga, ang sabi daw nung mga kausap niyang nag-donate sa kanya, wag daw sabihin. Ang problema, bawal nga yun. Bawal nga hindi mo i-declare yung donations eh. O ngayon, nagpapalusot na si Marcoleta dyan. Sumagot na si Marcoleta dyan kasi iniimbestigahan na siya ng COMELEC. Ang palusot niya, nung tinanggap niya yung donations, hindi pa siya kandidato. Kasi yung Piñera Doctrine, kandidato ka kapag nagsimula na yung kumpanya, yung kampanya. Kapag hindi pa naman start ng campaign, hindi ka pa kandidato. Ay kung tinanggap mo yung donations mga ano pa, mga December or January or November, wala pang campaign period. So hindi ka pa kandidato. So hindi mo kailangang i-declare yon. Ay mali yun. Kasi kahit naman tumanggap ka ng donation sa panahon na hindi pa campaign period, i-declare mo yon. Alam nga naman yung i-report mo lang na donations, yung tinanggap mo nung campaign period lang. Kaya nga, anyway, may iba na namang problema ngayon si Marcoleta. Yung grupong kontradaya, isang grupo na nag-a-advocate ng malinis na halalan, at saka yung public interest na center ni Attorney Dino De Leon, sila, parang sumulat yata sila sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Kasi hinihiling nila sa BIR na imbestigahan si Marcoleta. At kung kailangang sampahan ng kaso, sampahan. Ano yon? Dineclare niya ba yung donations na yon? Sa kanyang taxable income. Dineclare niya ba? Kung may naiwan doon, kasi kung hindi naman naubos yon, dineclare niya rin ba yon? Para mabuwisan yon. Kaya sabi ng grupong kontradaya at ni Attorney Dino De Leon, dapat imbestigahan niya ng BIR. So hindi na lang sa COMELEC ngayon may problema si Marcoleta, pati sa BIR. Talagang pinupursigin ng grupong kontradaya at nila Attorney Dino De Leon na panagutin diyan si Marcoleta. Hindi pwedeng hindi siya panagutin diyan. Hinikayat ng grupong kontradaya ang Bureau of Internal Revenue na imbestigahan sa Senador Rodante Marcoleta dahil sa pag-amin nitong hindi niya ibinunyag ang lahat ng kanyang campaign contributions. Ayon sa grupo, posibleng nilabag ng Senador ang National Internal Revenue Code. Sa kanilang liham na may petsang February 24, sinabi ng kontradaya na pinangungunahan ni Professor Danilo Araw at public interest lawyer Alexander Lacson na dapat na imbestigahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza dahil sa posibleng tax fraud at donors tax violations. Ang isa sa ebidensyang ipinisinta nila yung television interview kay Marcoleta, kung saan inamin niya doon na nakakuha siya ng campaign donations pero sadyang hindi sinabi ang amount o halaga ng donasyon sa kanyang sworn statement of contributions and expenditures o SOSE na inihain sa Commission on Elections. At saka, ang madali kasi dito kay Marcoleta, may admission siya may pag-amin. Split doon sa programa. Sa Net 25 yatang programa yun yung dati niyang yung madalas niyang programahan. Kaya ito, panibago na naman problema kay Marcoleta. May problema na siya sa COMELEC dahil election offense yun, may problema pa siya sa BIR. Kasi kung hindi nakadeclare, hindi niya dineclare yon sa mga taxable income niya, pero ang totoo, inamin niya na may natanggap siyang donation. So bakit hindi niya ba yun na-declare? Ayan. Kung hindi niya dineclare yon, pwede siyang kasuhan ng BIR. Kaya mga kabunyog, mga kababayan. Ewan natin kung anong magiging reaksyon naman dito ni Marcoleta. Ang problema kasi sa kanya, siya rin naman ang nagsabi niya, sa programa sinabi niya na tumanggap siya ng donations. Kaya lang hindi niya na daw dineclare. Inamin niya sa programa, tumanggap siya ng donation pero hindi niya na daw dineclare. Ang una, ang akala niya, pwede na yung rason niya. Ayaw kasi nilang i-declare sila Pero nung nakita niyang mali yun, may bago na naman siyang palusot sa COMELEC. Ang palusot niya sa COMELEC, tinanggap niya yung mga donations na yun, hindi pa naman siya kandidato. Kasi hindi pa naman campaign period. Ay mali rin yun. Ang i-declare mo lang bang donations yung campaign period?
Ay ang campaign period sa senador nagsisimula sa mga February eh. O paano kung tumanggap ka ng donations mga December at January, hindi mo na pala i-declare yon. Ay pagka ganyan, di ganyan na ang palusot ng mga kandidato. Natanggap ko ang mga donations na yan, December, o hindi pa campaign period, lusot ka na. Ganun ba yon? Pero ibang issue itong sa BIR. Iba ito. Kasi inamin mo na may donations kang natanggap, o nabuwisan ba yon? Dineclare mo ba yon sa taxable income mo? O yan. Kaya abangan natin itong mga kabunyog mga kayan. Bago na naman itong problema, ano? Bagong problema na naman ito ni Marcoleta. Pero ano yung grupong kontradaya, hindi raw nila palalampasin to. At saka si Atty. Dino De Leon, sila yung naghahabol nito sa BIR. Dapat daw talaga imbestigahan ang BIR yan. Si seryoso yan na bagay. Kaya kung makalusot man si Marcoleta sa COMELEC, eh, sa BIR mahirapan siya. Mahirapan siya. Napahiya na naman si Marcoleta. Ano ba to? Sunod-sunod ang mga dito, mga bloopers ni Marcoleta. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, itong si Marcoleta, tama yung sabi ni Senador Ping Lacson. Eh bakit magalit siya? Bakit daw galit sa kanya kay Ping Lacson? Itong si Senador Marcoleta. Kung siya naman ay nababash, ibig sabihin talagang negative yung mga atake sa kanya sa social media at kahit sa mainstream media ay negative ang mga komentaryo sa kanya, kasalanan niya yun. Kasalanan ni Marcoleta kasi ay masyado siyang kung ano-anong pinagsasabi niya eh. Kung ano-anong pinagsasabi niya tulad noon. Ay di ba matagal niyang sinasabi na yung West Philippine Sea, imbento lang daw natin yan. Wala naman yan sa mapa natin. Wala namang coordinates tayo dyan. Pagkatapos na naman, ang sinabi niya na naman, yung Kalayaan Island Group, pwede na nating i-give up yan. Kasi nasa labas naman yan ng ating exclusive economic zone. Ngayon, binabawi niya yon. Ang sabi niya, hindi naman daw siya nagsabi na i-give up yung Kalayaan Island Group. Pero mayroon na naman siyang bago ngayon. Mayroon na naman siyang bago. Ang sinasabi niya na naman, hindi daw si Cloma ang nakadiscover o nakadiscover ng Kalayaan Island Group. Yung Spratlys. Hindi daw si Cloma ang nakadiscover niyan, yung Kalayaan o yung Pag-asa Island na yan, yung Spratlys, yung Kalayaan Island Group, hindi daw si Cloma. Mali daw si Senador Ping Lacson dyan. Kasi sabi daw ni Senador Ping Lacson, ang nakadiscover niyan ay si Cloma. Isang Pilipinong negosyante na nakadiscover niyan. Dapat daw i-correct si Senador Ping Lacson yan. Ay kaya lang sabi ni Senadora Loren Legarda, daw yan eh, dapat daw mag-aral muna si Marcoleta nang mag-take daw kahit lawyer siya, pwede siyang mag-take ng General Staff Course, GSC. Kasi sabi ni Senadora Loren, siya tapos daw niyan. So, kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Maski matikan na abogado na kayo. Controversial na naman itong statement ni Marcoleta. Lahat niya na lang kini-question eh. Lahat niya na lang kini-question. Kini-question niya yung West Philippine Sea. Kini-question niya yung Kalayaan Island Group. Tapos ngayon na naman yung tungkol kay Cloma, kini-question niya na naman. Lahat niya kinakalaban. Kinakalaban niya si Commodore J. Tariel. Kinakalaban niya si Professor J. Batong Bakat. Kinakalaban niya si Senador Ping Lacson. Kinakalaban niya si Retired Senior Associate Justice Carpio. Mayroon pa nga siyang discussion na naman nung isang araw. Sinabi niya na naman, alaga daw yung retired Associate Justice ng Korte Suprema. Sinurrender daw ang ating 243 square ilang nautical miles ba yan? Na teritoryo natin. Kaya daw yan? Dapat daw talaga panagutin yung retired na yan na Associate Justice ng Korte Suprema. Hindi niya man pinapangalanan pero alam naman natin kung sinong tinutukoy niya dyan. Si Retired Senior Associate Justice Carpio.
Oh, tapos na naman ngayon, mayroon na naman siyang bagong issue. Yang tungkol na naman kay Cloma. Kulang na lang sa kanyang direktahan siyang sabihan ni Senadora Loren Legarda na hindi na pag-aralan namin yan. Gusto mo mag-aral ka ng ano? Mag-aral ka sa General Staff Course. Ganon yung pagkakasabi sa kanya. Hindi pa naman daw too late na mag-aral si kahit abogado siya, pwede siyang mag-aral sa General Staff Course. So, I'm happy. You have no plans at present and in the future, but are there groups already contacting you, conversing with you, encouraging you to run, sir? Yeah, of course. Pero I told them upfront, no. Anong offer sa inyo, sir, for president? Ang encourage kayo? No. Ko talaga. Yeah, may mga nagsasabi ng pwede ka dito, pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Flat no agad. Sir, re-election is... I don't think so. I don't think so. Sir, sa ngayon, re-election ang... Yes, yun lang target ko. Ma-re-elect lang ako. Happy na ako. Makapagtrabaho muli. Is VP Sara Tuloy-tuloy. among those who asked you to be VP for her for 2020? No. VP Sara did not ask you, did not Never. offer you anything, sir. Never. But what about President Marcos, sir? Never. Sure. I'm sure. More than sure. Yung mga nagsabi sa akin, yung nasa private sector yon. Yung kumbaga nagrekomenda lang, pero wala nagsabi na, uy, tumakbo ka, akong bahala sa iyo, tulungan kita, wala. Yun yung mga nakipag-usap sa akin, parang nagrecommend lang, parang suggest. What if? Yon. Tapos sinasabi ko, pasensya na, ayoko. Political party, sir, wala. Basta't mga private individuals. Yun lang yun. Mga nakausap ko. Okay? Kahit pa magkaroon ng signature drive o ano. Kasi marami kasi gumagawa ng... No, wala talaga akong balak. Like I said, I'm very happy dito sa Senado. Bakit pa ako pupunta sa isang sitwasyon na hindi ko sure kung anong mangyari doon. Baka mamaya hindi ko ma-meet yung expectations nila. Ayoko naman na pag-retire ko, uga-uga na ako, may sakit ako, nasa kulungan ako. I don't want that to happen to me. Gusto ko pag-retire ko, malakas pa rin ako, makakapagbakasyon-bakasyon, maalagaan ko mga apo ko, yung mga ganon. Tama, sir, 2028, you'll be up for re-election. Yes, up for election ako 2028. So that one you can say to us that you will be running for yeah, election. of course. Definitely. I will run for re-election. Yan. Itaga nyo sa bato. I will run for re-election sa 2028. As senator. Yun. Sen, hinakalan po meron kayong suspicion na baka yung isang company na supposedly bumili ng prime water restaurant na may update na kayo regarding that. Yes, that's why we're gonna have another hearing para ipatawag yung mga dapat patawag para alamin natin kung talaga may kakayahan yung bumili ng prime water na magpatakbo ng maayos ng water supplies ng different cities, municipalities, local water districts natin. No. Pero na-check nyo ba kung sino yung may-ari o kumpanya na yun ang binabanggit nyo nasa May mga haka, 5,000? may mga haka-haka, may company na, pero yung main owners, kung sino yung mga personalities behind that, may haka-haka, pero gusto ko may documented bago tayo magsalita, bago tayo magbigay ng definite answers kung who are these people. Sir, yung pong affidavit nung 18 na mga ex-Marines, meron po kasing resolution si Senator Amy na imbestigahan dito sa Senado. Would you be supportive of that? Or the other side na meron pong mga nagsasabi na bakit? Bakit natin gagawin dito? For me, honestly, I don't want to dignify yung mga tanong tungkol dun sa 18. Kasi I've monitored kay Ted Pailon ata to, na yung isang lawyer doon ng 18 Marines na inamin niya na meron siyang plinanta or pinasok or siningit lang doon na tao. Isang pagkakamali na agad yun. Tapos yung sabi ng military, hindi naman daw lahat ay members ng Philippine Marines at meron mga dishonorably discharged, etc. etc. So, ayaw kong pag-usapan. I don't want to dignify that kind of issue na lang. Ibang issue na lang pag-usapan natin. Ngayon, I leave it up to dun sa mga gustong mag-imbestiga. Go ahead, imbestiga nyo. Pero ayaw kong makisawsaw. Sige, sir, balik tayo dun sa presidential run. Oo, balik tayo dun, sir. Sir, yung sagot niyo pong no at present and in the future, that also goes for Senator Erwin. Nagkakausap kayo about it. Well, for Erwin, I cannot speak for my brother. That I cannot speak for him.
Baka magalit sa akin. Tanong niyo na lang siya. Basta ako, firm na ako dun sa stand ko na now and in the future, hindi ako tatakbo. Pero re-electionist ako, sure. Pero sir, saan po kayo tatakbo? Under admin or independent ba ulit? Independent pa rin ako. Yeah. Pero I will support doon sa nakita kong kandidato na katugma ng aking advokasya. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugmay ng advocacy ko, sa nakikita ko na sincere talaga sila doon sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan, then I will support that group or that candidate, whoever that is. So, sa ngayon sir, wala pa nakikitang ganun na kandidato. Well, may mga nagsasabi, hindi pa naman kumpleto. Sino pa nagde-declare? Si BP Sara, si Sen BP Sara lang? Si BP Sara. Well, ito yung masabi ko. Best of luck ang wish ko kay BP Sara at sa lahat ng mga nag-aspire na maging kandidato for the presidency sa 2028. All of them, whether that will be BP Sara, si Teresa Ontiveros, si John Vic Revulla, Leni Robredo, sino pa ba? Yung Chis Escudero. No. I mean, yung mga nababalita, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yeah. Well, kaya nga, Mark Villar, wala. Now, kung sino man sa, lahat sila na magde-declare, from my heart, my wish for them is best of luck. Sir, may mga kandidato na or planong kumandidato for 2028 who are asking your support. I mean, sir, syempre yung base mo for supporters ang laki, di ba? So, ang laking bagay if makuha din nila na ma-endorse mo sila. May ganun na ba at this Yeah, point? meron ako mga kakilala na kinakausap ako na baka naman sa 2028 pwede tayo magtandem, pwede tayo magtulungan. Sabi ko, sure, why not? Pero pinipili ko, titingnan ko muna. O sige, pag dito, hindi. Oo lang ako. Tingnan ko. Pero hindi ako nagpa-promise. Pero meron ako mga nasabihan na I will help and support. Hindi sa pagka-presidente, hindi sa pagka-vice president. Yung tatakbo lang pag sa Senate, yan. Pero wala pang nag-approach na humingi ng endorsement nyo na tatakbo for president or VP, sir? Zero. Wala pa. Wala. Kahit endorsement lang, sir? Kahit na endorsement, nada. Wala. 7. And we thought that maybe we should think of how the 7 would make a difference to the sectoral groups. No? So it's very hard because, we come from Mindanao, so we don't have that much resources because, coming Manila is also a thing, no, to consider the expenses, everything. But then we thought that if a regional party list can be had, maybe be able to address sectoral groups, no? Because they cannot come to Manila to attend hearings, or they don't come to any place than be in Mindanao. We have 6 regions. And probably if you have a party list that is sectoral and is regional, maybe it will make a difference. But still, we cannot get to 2%. Because a region only have about 2.5 million votes. No? And so that's the thing that we are hoping that legislation can be had in order to liberalize distribution of party lists in the country. Because Manila, there are 64 party lists. No? In Mindanao, we only have 7. And NCR has about 50, I think. 50. And Luzon has so much also. We have little of Visayas. Little only. Maybe less than 7 that we have in Mindanao. So probably it's high time that we decentralize. We make a regional, we consider the regional representation. So that in a representation from the region, maybe it will gravitize the sectors among others, no? It will bring into the fold certain sectors that are not taken by the Manila people. We have the central senior citizens in Manila. There are 2. Then the 2 comes from Luzon. So we don't have any senior
representation in Mindanao. So the people there would have no sectoral representation, and then there should be what we call a unification of the sectors, so that in this sector, then the concerns of this sector, like urban poor, informal settlers, the peasants and laborers, can be addressed in that single venue as a grouping that is now regional, and then we distribute the party list so that all will be represented throughout the country. Thank you. Thank you. Salamat po, Rep. Rodriguez. So now we will, and very well noted also, sir. Now let's move on to the civil society organizations and watchdogs. So I think we have here NAMFREL, PPCRB, and Lente. So could I ask first, Mr. Serrano from PPCRB? Actually, a similar question to each one, no? Anong tingin nyo dun sa yung panukalan, yung tinanong ko rin kay Chair Garcia kanina, na magkaroon tayo ng allocated proportions para sa sectoral organizations on the one hand, at sa mga political parties on the other? Maraming salamat po, Madam Chair. And just to also to briefly state our opinions and ideas about party list. First of all, we would like also to make special mention do sa initiatives ng COMELEC in the recent election 2025. Maganda kasi nagpanukala sila ng 10 kaagad na nominees na hanggat maaari walang papayagan na substitution. Maganda yon kasi naabuso talaga yung substitution during the past elections. Number 2, meron din yata silang plano na narinig ko about doon sa paggamit ng mga pangalan ng mga party list. Especially yung mga umaabuso ng mga programa ng national government without specifically mentioning those party list organizations. Kasi I think marami-rami rin doon ang nanalo. Pero marami ring natalo, no? At sana hindi na yun maabuso o magamit. Like for example, kung halimbawa gagamit sila ng mga famous personalities, dapat hindi yan papayagan. Maganda rin sana mailagay natin yan sa batas. I also sympathize and empathize with the Senate President, no? Kasi much as we would like also to give proper representation for the marginalized and disadvantaged sectors, unfortunately pumasok sila doon sa national and regional na tinitingnan natin kung paano natin siya maibabalik. Kasi nga, kung regional, pasok lahat yung mga regional dialects, no? Susuportahan lang sila at yun na. Sa national naman, papasok talaga dyan yung mga moneyed people. Kasi from the word national, wala ka talagang ine-echapuera roon. Kaya tama rin yung siyasabi ng ating dalawang party list organization na Congress representatives na napakahirap talaga labanan yung mga mas mapera. Considering na ang party list ay national din ang kampanya. So napakahirap kasi kailangan mo talaga ng mas maraming pera dyan sa pangangampanya. Kaya talo-talo talaga yung mga gusto sana nating ipanalo, kaya lang kailangan din ng pera sa makinarya sa pagkampanya. Saan nila kukunin yun? Kaya talagang mahihirapan. Unless, yun nga, maibabalik sana natin yung dati na
Kaso hindi yan masyado napansin na magkaroon sana ng certain allotment, no, yung ilang mga, at least I remember it right, parang 7 yata o 8 yata yan, Senate President, doon sa original nating concept ng mga marginalized or disadvantaged sectors. Unfortunately, lahat na lang ng mga may advokasya nagpipilit pumasok doon sa sectoral representations. Kaya napakahirap talaga na maibalik natin unless parang katulad siguro, pag-isipan natin mabuti, baka parang katulad ng mga SK, hindi muna sumali doon sa 2014 elections ba yon? Dahil binubuno yung SK Reform Act. So maaring, kaya lang baka masamain ng ating mga rito, mga party list, no, na wala muna tayong party list